Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong patuloy na sinasabi po ng tagapagsinungaling di umano ng palasyo at tinatawag din pong ICC at tinatawag din pong nag-iisang reyna ng fake news ni Tony Roque at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Ito pong patuloy na ginigiit na ang proyekto po na yung People's Bill ng Davao ay yun daw po ay proyekto na tinatawag na kanyang ate na bangag. Ito po mga kababayan. Pero ang sasagot naman po dyan, yung mga kababayan natin na nakatira po doon sa People's Bill sa Davao City. Sila po nakakaalam. At syempre, sasagutin po nila yan. At yung mga taga Davao City. Ito muna po ang sinasabi po ng Malacanang sa sinasabi po di umanong tagapagsinungaling nila. At yan po ay ibinalita na po yan sa mainstream media hanggang social media. Ayon po sa palasyo, patuloy na iginigiit na proyekto ni Marcos Jr. ang People's Bill. Mga kababayan. Parang People's Village. Ganon. Palasyo patuloy na iginigiit na proyekto ni Marcos Jr. ang People's Bill o Village, mga kababayan, sa Davao City. Yan po. At pasagutin naman po natin, mga kababayan, ang mga kababayan natin sa Davao City. Ito naman po ang balita sa Davao City, mga kababayan. Pakinggan po natin, panoorin ang sagot po nila dyan sa inaangkin po ng palasyo. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Usa si Maria sa mga nakapuyo sa Peoplesville sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City, ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa gobyerno. Nahimutang kini sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City. Lakip siya sa first batch sa nakapuyo dinhi. Sumala niya tuig 2017 pa sila sa iyahang anak nga usa ka magtutudlo nagsugod og asikaso sa ilahang papeles aron maka-avail sa mong programa. Sa ako ang ma-remember, akong anak magid ang nag-ano ani diri 2017 pa. Basta katong ano siya kanang kasagbutan pa ni wala gid ko nag-expect nga ano gud siya. Nga tinuod gud siya kay sige dugay naman gud, imagine mo 2017 unya na hatag ni sa iya is 2024. Kay duman nga gibisita kini ni President Bongbong Marcos ni atong July 28. Si Vice President Sara Duterte daan ang maingon nga nasayod siya sa maong proyekto kay nagsugod kini netong mayor pa siya sa syudad. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Apan gibarugan sa Malacanang, proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Gani nagpakita si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro og mga dokumento aron pamatud-an ang baruganan sama sa development permit nga gi-issue matud pa ni adtong July 18, 2023. Building permit application nga giaprubahan adtong February 16, 2024 ug certificate of registration nga gi-issue ni adtong June 20, 2024. Panahon matud pa sa termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Sa post sa Social Housing Finance Corporation, gipahigayon ang groundbreaking sa Peoplesville sa Kalina ni atong October 20, 2022. Sa maong hulagway, kauban ang mga lokal nga opisyal sa Davao City. Usa sa mitambong sa maong groundbreaking ceremony, si Councilor
Tek Ocampo. It's nangyari yung groundbreaking ng People's Village housing project at Barangay Riverside, Calinan, Davao City noong October 20, 2022. Barely 4 months during my first term as City Councilor. And it's under the SHAFC, the Socialized Housing Finance Corporation during that time. So, yung sinasabi na project ito ni BBM, ewan ko kung paano nangyari yon kasi it's barely 4 months when he became president of the country. So mukhang imposible naman siguro na in that short period of time, nakaplano kaagad at naka-implement ng gano'n, no? Dugang ni Councilor Ocampo, As far as I can remember, nangyari ang mga planning and all nung panahon ni then Mayor and now Vice President Inday Sara Duterte during the incumbency of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. wala pa'y pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Ang Peoplesville kasamtangang dunay 2,600 units apan duna pa'y itukod nga mga building. Sa kinatibuk-an 7,200 ang units ni ini sulod sa 14.6 hectares nga luna. Ganyan po katindi sila, mga kababayan. Papel lang ang hawak, mga kababayan. Permit lang ang hawak, sila na po ang nagplano, mga kababayan. Ibang klase, no? Planado na po yan Panahon pa po ni Mayor Inday Sara, nung siya po'y mayor pa. Planado na po nila yan. Hindi po ba? At mismo mga kababayan po natin sa Davao City ang nagsasalita at nagsasabi na ng katotohanan. Malabo nga naman mangyari yan sa maiksing panahon ay nakapagplano na ng ganong kabilis ang administrasyon na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? At syempre po mga kababayan, hindi lang naman po yan ang inaangkin nila Pati nga yung tulay, yung pinagawa ng China na tulay, diyan sa Davao. Walang gastos ang Pilipinas. Regalo ng China sa Davao City. Yung tulay. Inangkin din po nila. Mga kababayan, unbelievable. Ganyan po talaga mga kababayan. Ang tinatawag na credit grabber. Hindi po ba? Kung talagang ganyang kabilis gumawa ng proyekto sila sa maiksing panahon, bakit wala po tayong nakikita sa Ilocos Norte? Nakatulad yan sa bayan niya. Sa probinsya niya, bakit walang mga programang ganyan? Samantalang doon binubuhos ang pera ng taong bayan. Mga proyekto nakukuha ng mga congressman. Majority ng pera ng taong bayan sa budgeting. Ang laki na nakukuha ang pera ng Ilocos Norte yata. Hindi kaya dahil mismo ang isang congressman na anak na taga Ilocos na si Sandro ay pinakamalaki ang nakukuha sa budget sa allocables insertion sa kanyang probinsya. Bakit wala tayong nakikitang malalaking programa yata sa Ilocos Norte? Kamukha po ng programa sa Davao City. Nung nakaraan po, yung mga love bus o yung mga electric bus, inangkin din po nila ang proyekto ng Davao. Hindi po ba? Lahat po halos ng proyekto sa Davao ay inaangkin po yata na sila ang utak at sila ang nag-isip at sila ang nagplano. Lahat. Parang sila na po ang pinakamahusay, mga kababayan, sa kasaysayan ng naging presidente sa panahon po ngayon. Puro sa Davao po yata ang inaangkin. Pero wala pong maipagmalaki, mga kababayan, sa ibang lugar. Kahit na mismo sa Ilocos Norte, na ganong kaganda at ganong karami na plano at pinagawa sa Davao City. Diyan mo masusubok at makikita yung sinasabi pong ng kanyang ate. Pag nakatira, iba ang tama. Di umano. Dahil yata noong mga araw na yon, iba ang natira. Makapagsalita lang at makapagyabang. At hindi na po marunong mahiya. Mismong taga Davao na. Sila yung taga roon. Sila yung nakakaalam. Sila ang nakatira doon.
Tapos pagsisinungalingan mo ang katotohanan, ano ibig sabihin nun? Sobrang kapal na ng pagmumukha mo. Di umano. Para lang masabi mong proyekto mo. Dahil sa laki ng binabudget mo, higit na napakalaki ang pinopondo mo taon-taon sa dating administrasyon. Hinigitan mo pa sa laki ng pondo na napakarami nagawang build at proyekto. Kaya ganun ba? Lahat na lang ng kahit hindi mo proyekto ay kine-credit grabber mo dahil nakakahiya. Mas malaki ang budget mo pero walang nakikitang build sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa laki ng pera. Ang nakikita ng mga Pilipino ay talamak na pagnanakaw, talamak na pamumulitika, napupunta pa sa maleta ang pera ng taong bayan. At halos lahat ngayon ng politiko, majority ng politiko sa ating bansa ay magnanakaw, di umano. Dahil magnanakaw ang puno, di umano. Yan po mga kababayan, ang sagot po ng mga kababayan natin sa Davao City. Dito po sa pinaghahalandakan pa na may mga dokumento raw po yung tagapagsinungaling nila, di umano. At tinatawag po ni Senadora Amy Marcos na ICC. At tinatawag din pong nag-iisang reyna ng fake news ni Atty. Roque at garbage in, garbage out ng Vice President. Napakahilig pong magsinungaling, di umano. Kahit po napapanood siya sa buong mundo na may mga Pilipino at sa ating bansa na mahigit 100 milyong Pilipino. Kayang-kaya niyong magsinungaling, di umano. Dahil yan po ang nagagawa ng kasakiman sa kapangyarihan at sa pera, di umano, na kumakapal ang pagmumuka. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po sa ating mga kababayan sa Davao City na hindi po kayo pumayag na kayo po ay manahimik sa ginagawa po ng palasyo sa proyekto po. Una pa lang ay proyekto na ng Vice President Sara Duterte sa panahon nung siya po ay mayor ng Davao. Ay pinlano na po nila yan. Planado na po mga kababayan. Thank you po sa inyo pong pagsasabi ng katotohanan. Dahil kung hindi ka magsasalita ng katotohanan, lagi pong mananaig ang kasidungalingan nila. Di umano. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga na nakaagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga kababayan na mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric Hershio from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Norma Garcia, Gay at Siena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. At Baby Roman Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.